Good morning mga kids. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa fractions addition. Easy method ang gagamitin natin. Pero let us review ang mga sumusunod. Proper fraction, improper fraction at mixed number. Bago tayo tumungo sa fractions addition, okay? Sa proper fraction, may example tayo, 2 over 5, 4 over 7, 5 over 8. Ang mga nasa itaas ay numerator. Ang nasa ibaba ay denominator. Sa proper fraction, ang numerator ay mas mababa kaysa sa denominator. Okay? Sa improper fraction, ang example niyan ay 7 over 5, 30 over 7, 15 over 5, 5 over 5. Sa improper fraction, ang numerator niya ay mas mataas kaysa sa denominator. Okay? Next is mixed number and proper fraction. Example ng mixed number, 5 and 2 over 3, 7 and 1 over 2, 3 and 5 over 7. Lahat ng mga nasa unahan na to, 5, 7, 3, ay whole number. At ang mga sumunod na to, 2 over 3, 1 over 2, 5 over 7, ay proper fraction. Kaya nga tinawag na mixed number and proper fraction. Okay? Gets? Ngayon, mag-uumpisa tayo sa proper fraction addition na. This time, forget finding common denominator when adding dissimilar or unlike fraction. This way is much faster and easier. Let's start. Magbibigay ako ng example sa fractions addition. Hindi na muna natin kailangan yung maghanap ng common denominator na LCD. Ito yung much faster and easier. Okay? Example, 1 over 4. Okay? Plus 2 over 3 equals fraction bar. Ang una natin gagawin dyan ay i-multiply natin ang 4 times 3. 4 times 3 equals 12. Lagay natin dito. Magsisilbi siyang denominator. Ang susunod ay magmumultiply tayo ng diagonally. 1 times 3. 1 times 3 equals 3. Okay? Next, susunod natin ay 2 times 4. 2 times 4 equals 8. Plus 8. Ngayon, ipa-plus naman natin yung 3 plus 8. 3 plus 8 equals 11. Fraction bar. Then, ikakopy natin tong denominator na 12 dito sa ilalim ng 11. Okay? Kaya meron na siyang numerator na 11 at meron na siyang denominator na 12. As you can see, ang lumabas ay proper fraction.
So, ang sagot natin ay tama. Okay? Number 2. Burahin ko na. Number 2. Another example. 1/2 plus 1/3. Then, ang unang gagawin natin, i-multiply natin itong 2 times 3. 2 times 3 equals 6. Okay? Fraction bar, 6. Then, susunod natin ang 1 times 3. 1 times 3 equals 3. Plus 1 times 2 equals 2. Multiply natin diagonally, okay? 1 times 2 equals 2. Then, ipa-plus natin yung 3 plus 2 equals 5. Tapos, fraction bar, itong denominator na 6 ay kukopihin natin sa ilalim ni 5. Kaya meron na tayong numerator na 5 at denominator na 6. Proper fraction siya. Kaya ang sagot natin ay tama. Next. 3 3/4 plus 1/3. Okay. Then, fraction bar. Ang unang gagawin mo ulit, multiply mo yung 4 times 3. 4 times 3 equals 12. Next, 3 times 3 multiply diagonally equals 9 plus 1 times 4 equals 4. Okay? Equals 9 plus 4 equals 13. Fraction bar. Ngayon, itong 12 na denominator, kokopihin natin dito sa ilalim ni 13. Okay? Ngayon, mapapansin mo, eto, meron na tayong 13 na numerator, 12 na denominator. Mapapansin natin na siya ay improper fraction. Pag improper fraction, i-convert natin ito sa mixed number. Gagamitin natin yung long division na napag-aralan natin nung una nating lesson, okay? At i-divide na ito manually. Itong 13 at 12, i-divide natin manually sa long division. Thirteen at 12. Kasi nga, improper fraction siya. Ngayon, 13 divided by 12 equals 1. Right? 1 times 12 equals 12. 13 minus 12 equals 1. Okay? Ngayon, ang nasa itaas, ang tawag dyan ay
quotient. Itong nasa gitna na to, dividend. Ang tawag dito ay remainder, yung natira. Ang tawag dito ay divisor. So may kanya-kanya silang role. Ngayon, ilalagay natin ang sagot dito. Kasi ang ginawa natin, kinonvert natin into mixed number para makuha yung tamang answer. Okay? Lalagay na natin sa dito. Etong si quotient, ilalagay natin dito para magsilbi siyang whole number. Etong si remainder, lalagay natin dito. Fraction bar 1 para magsilbi siyang numerator. Then, itong si divisor na 12, ilalagay natin sa ilalim nito, ni 1. Kaya ngayon, meron na tayong sagot na 1 and 1/12. Ngayon, tama itong sagot natin. Okay? Nakuha. Next. One over 2 plus 3/4. The same procedure gagawin natin. I-multiply natin si 2 times 4. 2 times 4 equals 8. Okay? 8. Ngayon, si 1 naman, i-multiply natin before diagonally. 1 times 4 equals 4 plus 3 times 2 equals 6. Tapos, i-add na natin 4 plus 6 equals 10. Fraction bar. Tapos itong si 8 na denominator, kokopyahin natin sa ilalim ni 10. So, meron na tayong numerator na 10 at denominator na 8. So, improper fraction yan. Kailangan natin siyang i-reduce. Gagamitan natin siya ng greatest common factor. Hanapin natin yung greatest common factor niya. Actually, ang greatest common factor niya is 2. So, i-divide natin si 10 tsaka si 8 kay 2 kasi siya yung greatest common factor. Now, 10 divide 2 equals 5. Fraction bar. 8 divided by 2 equals 4. So, mapapansin uli natin na improper fraction siya. So, pag improper fraction, katulad na nasabi ko, i-convert natin ito into mixed number. At gagamitin natin yung long division. At i-divide natin manually. Okay? Kunin natin itong 5/4. 5/4. 5 divided by 4 equals 1. 1 times 4 equals 4. 5 minus 4 equals 1. Tulad ng sinabi ko, ito si quotient, ito si dividend, ito si remainder, at ito si divisor. May kanya-kanya silang pangalan.
Ngayon si quotient, ilalagay natin dito. Okay? Fraction bar. Si quotient, ilagay natin dito para magsilbi siyang whole number. Si remainder, lalagay naman natin din sa itaas para magsilbi siyang numerator. Okay, 1. Tapos itong si divisor na 4, ilalagay natin sa ilalim na to para magsilbi siyang denominator. Okay. Dahil tama ang sagot natin, no? 1 and 1/4. This is the final answer. Okay? Natuto ba? O nga pala, ang formula nitong long division is quotient times divisor plus remainder equals dividend. Okay, yan ang formula niyan. So, napangalanan ko yung long division. Sana natuto kayo. Now, okay mga kids, hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod natin topic ay fraction subtraction na tayo. Tapos, huwag nyo lang kalimutan i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell sa ilalim ng video ito para ma-update kayo sa susunod na math video natin. Maraming salamat. Bye!